Sa vlog episode po natin ngayon ay pag-uusapan po natin kung paano po ako nakatipid sa pag-flooring sa pinapagawa ko pong sariling bahay. Itong mga materialis po pala sa pag-flooring ng aking bahay ay cash on delivery, kaya hassle-free po tayo dito. Itong video na ito ay pwede nyo pong pagkukunan ng konting idea sa pagpapagawa ng inyong bahay, lalo na po sa nagbabalak na magpa-flooring ng kanilang bahay. Mas mainam po pag kilala nyo po ang hardware ng inyong bibilhan para sa mga materialis ng inyong pinapagawang bahay, lalo na sa mga cash on delivery, para hindi po kayo mag-alinlangan na tanggapin ang mga materialis. At makikita nyo po na maganda po ang quality ng mga materials na dinideliver. Itong ginamit po nilang truck equipment ay maganda po siya dahil naka-list po sila sa mga labor nito. Ito po pala ang mga materialis na binili. 1 load, mixed na sand 4 cubic po ito at nakakalaga po ng 2,500. 1 bag na cement Titan Portland at nagkakalaga po ng 218 pesos. Rebar na 10mm, 150 pesos bawat isang piraso. At saka rebar naman po na 9mm na 115 pesos bawat isang piraso. Itong pagkabit ng mga rebar sa flooring ng bahay ay ginawa po ito sa loob lamang po ng kalahating araw. Para makatipid ay ginamitan ko po ito ng 10mm at saka mix na 9mm na rebar. Pag medyo matigas naman po ang area na pinatayuan ng inyong bahay, kadalasan sa iba sa mga probinsya ay hindi na po sila naglalagay ng mga rebar para mas makatipid po sila. Pero pag gusto nyo pong mas matibay po ang flooring ng inyong bahay, mas mainam talaga na lagyan nyo po ng rebar kahit 10mm po at saka 9mm na imimix nyo po ito. Sa half-day po pala nilang ginawa ay gumastos po ako dito ng 250 pesos sa isang mason, labor na 175 pesos at pangalawang labor na 175 pesos. Nakakalaga po ng 600 pesos ang labor cost ng kalahating araw. Ito po ang pagsimula nila sa pagbuhos sa pag-flooring ng bahay. Inuna po nila ang 2 bedroom na nasa loob. Isang araw lang po ang pagbuhos nila dito. Mabilis lang po ang pagbuhos dahil 4:1 po ito. 4 na labor at saka isang mason na nagpapatag po ng flooring. Sa ganitong paraan na 4:1 ay mas makatipid po kayo at mabilis po ang pag-flooring ng inyong bahay. Lalo na pag kagaya nitong labor ang mapili ninyo, hindi na po sila nag-iisip dito ng time at hindi na po sila gumagamit ng maliit na timba na ginagamit kagaya po sa iba. Gumamit na po sila dito ng sako para mas mabilis pong matapos ang pagbuhos sa pag-flooring ng bahay.
Makikita naman po dito na sa ganitong paraan ay mabilis pong matapos ang pag-flooring nito. Sa sukat na 68 square meter total floor area ay natapos po ang pag-flooring nitong bahay sa loob lamang po ng isang araw at kalahati. Kalahating araw ang pagkabit nila ng mga rebar nito at isang araw naman po ang pagbuhos sa pag-flooring, 4 na labor at isang mason na tagapatag ng flooring ng bahay. Halos mga kamag-anak ko lang din po ang nag-flooring nitong aking bahay. Mason ang aking tiyuin, 2 ko pong kapatid, 1 ko pong pamangkin at ang isa naman po ay aking bayaw. Mas mainam din po na kamag-anak nyo ang gumagawa ng inyong bahay lalo na kapag iniisip nila na matulungan ka upang mabilis na matapos ang pinapagawang pong bahay.
Sa pagbuo sa flooring nitong bahay ay gumastos po ako ng 2,400 pesos sa labor cost nito. Mason, 500 pesos po bawat isang araw. Labor naman po nito ay 350 pesos bawat isang araw. At saka gumastos po ako ng lunch and snack ng 500 pesos. Ito lahat ang mga materyales na naubos sa pag-flooring nitong bahay. Umabot po ito ng 12,867 pesos. 7 cubic na sand ang naubos dito at nakakalaga po ng 4,375 pesos. 14 bags na cement naman po, 3,052 pesos. 20 pieces na rebar na 10mm, 20 pieces na rebar na 9mm. Sobrang laki ng naitipid sa pag-flooring nitong bahay na may sukat na 68 square meter ay gumastos lamang po ng 15,867 pesos, materials at kasali na po dito ang labor.